Ang tao ay nabubuhay hindi lamang sa tinapay, kundi sa salitang mahal mula sa bibig na banal ng Ama nating may kapal. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng dyablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar. At sa isang saglit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito," wika ng dyablo. "Ibinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibigin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka, at aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksohin ng dyablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa panahon na ng Kwaresma. Sabihin nyo nga po, Kwaresma. So pag sinabing Kwaresma, ito ay 40 araw na paghahanda. Sabihin nyo nga po, paghahanda. Para sa mga mahal na araw kung saan atin pong matutunghayan ang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Ganon kahalaga, ganon kalalim ang pagdiriwang na ito para bigyan tayo ng 40 araw na paghahanda. Nagsimula na ito noong Miyerkules ng Abo at meron tayong halos 6 na linggo na pagninilayan natin ang mga kwento ng Kwaresma para mas maihanda natin ang ating mga sarili. So sa unang linggong ito ay ang kwento ng panunukso kay Jesus. Tinukso-tukso ng dyablo, ng demonyo si Jesus para nang sa ganon ay hindi niya magawa. Kung sakali na manalo siya sa panunukso kay Jesus, hindi niya na magagawa yung misyon niya na ibigay ang kanyang sarili para sa kaligtasan natin. Tinukso siya nung panahong siya ay nagugutom. Ibig sabihin, mahina si Jesus. Mahinang mahina. Pero inakala kasi ng demonyo na mapipersuade niya o maiinganyo niya si Jesus na sumunod sa kanya
at huwag nang sumunod sa Diyos. Naintindihan po ba? Yan. Kaya dapat tayong maging aware sa mga susunod na mga araw dahil mas malakas ang tukso sa mga panahong ito ng Kwaresma. Mayroon dito, no, kailangan din makita at matingnan din natin kasi sa panahon ng Kwaresma, ang tinuturo sa atin ay madisiplina natin yung ating mga appetite, yung mga kagutuman natin, madisiplina natin. Kasi kung hindi, ay talagang hindi na mag-e-effort ang demonyo na tayo po ay guluhin, na tayo po ay lituhin. So ito, ilan lamang ito sa mga kagutuman ng tao. Unang-una ay ang katakawan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang matakaw. Sa kapangyarihan ni Jesus, pwede niyang gawing tinapay. Di ba sabi dito, no, nagugutom na si Jesus. Hindi lang basta nagugutom, gutom na si Jesus. Pero ang sabi ng demonyo, di ba may kapangyarihan ka? Gawin mo ng tinapay ang batong ito. Huwag mo nang isipin niyang gutom, sunggab agad. Kain na. Nag-aayuno siya. Yung pag-aayuno, hindi siya kakain. 40 araw. Sabihin niyo nga ulit sa katabi niyo, mag-ayuno ka. Alam niyo, walang namamatay na taong nagpa-fasting. Namamatay ang tao sa katakawan. Sabihin niyo ulit sa katabi niyo, baka mamatay kang maaga. Di ba? Bakit ka nagkakasakit? Sa katakawan. Kain ka ng kain. Wala kang pagpipigil sa sarili. Kaya nga, di ba, sinasabi din ng mga doktor, mas healthy kung mayroon tayong pagpa-fasting na ginagawa. Ibig sabihin, pinagpapahinga mo rin yung iyong katawan, pinagpapahinga mo yung bituka mo. Kasi kapag wala nang ipinasok sa katawan mo, yung bituka mo, anong kakainin? Yung mga dead cells. Yan nandiyan. Kaya lang ayaw nating magpahinga. May laman pa ang bibig, iniisip na saan ang murang buffet. Hinay-hinay, ha? Baka yung katakawan natin ang mas magdala sa atin sa kapahamakan. Pangalawang kagutuman ng tao ay ang kapangyarihan. Sabi ng demonyo, bibigay ko sa iyo lahat ng kaharian ng mundong ito. Kasama na dyan siyempre kayamanan. Lahat ng kaharian. Ikaw ang magiging leader. Ikaw ang magiging pinakahari ng mga hari. Posisyon, power. Yan, di ba? Ngayon, ano na ang politics natin? Bakit hindi mabitaw-bitawan? Di ba? Bata pa tayo, nandiyan na sila. Hanggang ngayon, nandiyan pa. At hindi lang nag-iisa. Pamilya na nila, angkan na nila ang nandiyan. Kaya sa mga politiko, hinay-hinay. Baka alipin na kayo ng demonyo. Kasi yung paniniwala na, uy, ikaw ang magiging hari dyan, dapat. Ikaw ang masusunod, pamilya ninyo dapat. Ang sinusunod nyo na ay demonyo, hindi na ang kagustuhan ng Diyos. Kapag nahihirapan na tayo, kasi kahit sa simbahan po, nangyayari yan, no? Ayaw magpapalit ng pagiging coordinator, pagiging president, kahit nga pare, ayaw nang umalis sa parokya. Pag inilipat, magagalit. Lalo na pag gustong-gusto na siya ng mga tao. May mga organization, pag pinalitan, magtatampo, aalis na. O, hinay-hinay, baka yung demonyo na yung pinakikinggan natin. Kasi posisyon. Iba kasi kapag ikaw ang may titulo, ikaw ang may pangalan, iba yan. Anong pangatlong kagutuman ng tao? Kasikatan. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang papansin. Diba?
Marami kasi sa atin kulang sa pansin. Alam niyo yon? Yung reality, marami sa atin ang kulang sa atensyon. Kasi nga, nasaan ang mga magulang? Ando doon, busy-busy sa pangangampanya, busy-busy sa mga business, busy-busy sa lahat ng kagutuman nila. Kaya kulang na sa atensyon ang mga bata na lumalaki na rin, ngayon malaki na, papansin na ang ginagawa. Kasi alam ng demonyo, ito kulang to sa pansin eh. Kaya nga, pag sinasabihan, pag may nagsasabi dyan, ang ganda-ganda mo. Nahuhulog agad ang loob. Kasi may pumansin sa kanya. So, sa tingin nyo, saan tayo mahina? Saan tayo may pangangailangan na baka dyan tayo puntiryahin ng demonyo sa mga panahong ito? Mag-ingat-ingat tayo, no? Pero hindi naman tayo basta lalaban lang sa demonyo nang wala tayong sandata. Kaya nga binibigay sa atin ang kwentong ito, paano napagtagumpayan ni Jesus ang panunukso ng demonyo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Lagi niya ito, hindi niya na ini-entertain yung demonyo, no? Hindi niya na ito binibigyan ng pagkakataon na magsalita pa, kundi nasusulat, salita ng Diyos. Yan ang pinakamabisa, pinakamakapangyarihang sandata natin sa mga panahon na tayo po ay nakakaranas ng panunukso. Tandaan ninyo, ang tukso o ang demonyo, hindi yan pangit, kundi yan ay maganda na sa paningin ng mga tao. Masarap sa paningin at panlasa ng mga tao. Maganda sa paningin ng mga tao. Hindi na yan nakakatakot. Kasi kung nakakatakot ang demonyo, sa itsura pa lang, walang lalapit dyan, walang makikipag-usap dyan. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, mag-ingat ka. Uy, wala na, na-demonyo na. Sabi ng demonyo, matulog ka, matulog ka. Wala na, panalo na siya. Kasi ang demonyo, nasa loob din ng simbahan. Nag-aabang, naghahanap, ito. Lalong-lalo na ang mga nagpalagay ng abo nung Miyerkules ng abo. Ala. Nandiyan dyan, nakikita ng demonyo, nagpalagay ng abo. Tuksuhin yan. Kailangan manalo tayo. Kaya mag-e-effort yan, no? Kaya nga sabi dito, naghihintay lang din ng ibang pagkakataon. Kaya maging handa ka din kung sakaling dumating ulit ang panunukso, dumating ang demonyo, kapit sa Diyos. May salita ang Diyos na dapat nating tandaan. Amen?